Itigil mo ang ginagawa mo ngayon. Ang sasabihin ko sa iyo ay hindi para sa lahat ng nakikinig. Para ito sa iyo, may nangyari sa iyo kagabi. Maaaring wala ka pang salita para doon at maaaring tahimik lang ang pagbabago, ngunit may gumalaw sa loob mo na hindi mo maipapaliwanag sa kahit sino. Hindi ito maliit, hindi ito imahinasyon. May bahagi mo na gumising habang ang mundo ay tulog pa. Kaya makinig ka ng mabuti. May dahilan kung bakit ikaw ang narinig ng mensaheng ito. May dahilan kung bakit sa gitna ng lahat ng ingay, dito ka napalingon. At bago matapos ito, makikilala mo ang mga palatandaang matagal nang kumakatok sa buhay mo. Mauunawaan mo ang isang padron na matagal kang tahimik na binubugbog. At maririnig mo ang isang deklarasyong hindi mo inimbento, kundi inabot sa iyo. Manatili ka sa akin. Hindi ito basta mensahe ng aliw. Ito ay isang pagkilala. May mga bagay na matagal mo nang nararamdaman, ngunit hindi mo masabi sa iba, at hindi dahil mahina ka, kundi dahil ang nakita mo ay mas maaga kaysa sa kaya nilang makita. Sa pagtatapos nito, malalaman mo kung bakit ka nagigising sa loob ng iisang oras, kung bakit biglang nagiging mabigat ang ilang usapan na dati na may magaan, kung bakit may mga bilang at paulit-ulit na senyas na tila sumusunod sa iyo, at kung bakit hindi na tumutugma ang dati mong paraan ng pagpigil sa mga bagay. Malalaman mo rin kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pagod na iyon na hindi tinatanggal ng tulog, ng layo na hindi galit, at ng katahimikan na hindi kawalan. At may isang salita akong ibababa sa gitna ng lahat ng ito na magsisilbing pinto sa iyo, hindi bilang hiwaga, kundi bilang kumpirmasyon. Hindi ka rito dinala ng pagkakataon. Dinala ka rito na parang sa isang takdang oras, na para bang may nakapilang bukas na matagal nang naghihintay sa iyong pandinig. May mga mensaheng dumadaan lang sa mundo, ngunit may mga mensaheng pumipili ng sandali, pumipili ng puso, pumipili ng gabi. Ito ang ganoong mensahe. At kung may bahagi sa iyo na matagal nang nagugutom sa malinaw na pagtukoy, sa tahimik na Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento. sa tahimik na paglalantad, sa sinabi ng may banayad na katiyakan, iyon ang dahilan kung bakit ka nakikinig ngayon. Hindi para mapahanga, hindi para masindak, kundi para maalala mo ang alam na ng iyong loob bago pa man ito mabigyan ng pangalan. May mga bagay na nagsimula na sa iyo kahit wala pang nakikitang pagbabago sa labas. Kaya huwag mong maliitin ang mga palatandaan. Minsan ang unang gumagalaw ay hindi ang pintuan, kundi ang kalooban na hindi na kayang manatili sa lumang silid. Minsan ang una mong napapansin ay hindi tagumpay, kundi ang kakaibang pagkapunit ng dati mong normal. Maaari mong mapansing paulit-ulit kang nagigising sa parehong oras, parang may tumatawag sa gitna ng gabi kahit walang tunog. Hindi ito isang madaling isipin lamang dahil nangyayari ito sa iyo ng higit isang beses, minsan ilang gabi sunod-sunod. At hindi dahil sa kaba lamang, kundi dahil may bahagi ng iyong loob na laging mulat sa isang oras na hindi naman binabantayan ng katawan mo. May mga gising na hindi lang gising. May mga gising na paalala.
Maaari mo ring mapansin na ang emosyon mo ay dumadaloy na parang alon na walang halatang pinanggalingan. Isang sandali ay payapa ka, sumunod ay bigat na hindi mo alam kung saan hinugot. May mga luha na halos lumalapit sa mata mo nang walang dahilan. May mga paghinga na biglang humahaba na parabang may iniaangat mula sa kailaliman. Hindi ka nasisira, inaayos ka. At mapapansin mo rin na ang mga usapang dati mong kinapitan ay biglang nagiging hungkag. Ang mga paliwanag na dati mong tinanggap ay parang manipis na karton na nababasa sa ulan. Ang mga pangakong minsang sapat ay hindi na tumatagos sa iyo. Hindi ka naging mapanira, naging totoo ka lang sa huling sandali. Maaari ring may mga bilang, mga pagkakasunod, mga paulit-ulit na saglit na tila sinusundan ka sa buong araw. Sa orasan, sa resibo, sa plaka, sa mensahe, sa kabuuan ng maghapon, may anyong lumilitaw ng paulit-ulit at hindi mo maalis sa isip. Hindi ito aksidente lamang kapag dumadami ang pag-uulit sa panahon na nagpapalakas ang iyong pandama. Minsan ang realidad mismo ang kumakatok ng may paulit-ulit na daliri. At marahil napapansin mo rin na ang mga dating walang kabuluhang detalye ay biglang may bigat. Isang awit, isang pangungusap, isang naamoy mo lang sandali, isang pangalang dumaan sa isip mo nang walang imbitasyon. Ang mga ito ay hindi upang lituhin ka. Naghihintay lamang silang mapansin mo na hindi lahat ng mahalaga ay maingay. Kung nararamdaman mo ang ilan dito, hindi mo kailangang ipaliwanag agad. Minsan, ang unang sagot ay hindi salita, kundi pahintulot. Pahintulot na sabihing, oo, may nangyayari. Kung may isa man sa mga iyon na tumama sa iyo, kung kahit isa ay parang tumunog sa loob mo, i-type mo ang bilang 888 sa mga komento. Ang mga daliri mong nagtatype niyon ay parang maliit na pagsang-ayon ng iyong espiritu na naririnig mo ang tamang bagay. Iyon ang dalas ng pag-apaw, ang tanda na hindi ka kulang, kundi may dumadaloy ng higit sa kaya mong pangalanan. I-type mo ang 888, saka ka bumalik sa akin. Ngunit may mas malalim pa kaysa sa mga palatandaang iyon, sapagkat ang mga senyas ay hindi ang ugat. Sila ang ibabaw na gumagalaw kapag may mas malalim na humihinga sa ilalim. Sa ilalim ng mga palatandaang iyon ay iisang padron lamang. Hindi marami, hindi kalat, iisa, at madalas itong nakatago sa anyo ng tahimik na pagpupunyagi na hindi tumitigil kahit pagod na pagod ka na. Parang paulit-ulit mong hinahatak ang lubid na wala nang nakakabit sa kabilang dulo. Parang pinipilit mong buhatin ang isang pintuang matagal nang hindi nakasara para sa iyo. Parang ginagastos mo ang buong lakas mo sa isang paraan ng paglapit na matagal nang hindi tugma sa pintuan. Iyan ang padron. Hindi ka kulangan ng puso, hindi kawalan ng pananalig. Ito ang walang humpay na pagtaya sa maling pagkakasunod-sunod. Ang pananabik ay tama, ngunit ang dalang ruta ay luma na. Ang lakas mo ay totoo, ngunit ang pinaglalaanan nito ay hindi na buhay. Kaya may mga araw na parang ikaw ang laging nauuna sa pakiramdam, ngunit nahuhuli sa resulta. Parang ikaw ang nagiging maaasahan ng lahat, ngunit walang masandalan pagdating sa sarili mong bigat. Parang ikaw ang nagdadala, ang sumasalo, ang sumusuyo, ang nag-aayos, habang sa loob mo may isang bahagi ng tahimik na nauupos. Hindi ka masama dahil dito. Napilitan ka lang manatili sa isang paraan ng pag-iral na matagal ng ubos. At dahil matagal mo itong ginawa, naging normal sa iyo ang mapagod ng walang pahinga, ang maghintay ng walang malinaw na tugon, ang magtiis ng walang nakikitang gantimpala. Pero may halaga itong kapalit. Kapag masyado kang matagal na nanatili sa maling padron, unti-unti nitong kinakalawang ang pagtingin mo sa sarili mo. Minsan nagsisimula kang maniwala na ang pagkaantala ay tanda ng kawalan ng saysay. Hindi iyon ang totoo. Ang pagkaantala ay minsan simpleng maling daan na natutunan mong tawaging tadhana.
At kung minsan, ang masakit ay hindi ang bigat mismo. Ang masakit ay ang katahimikang kailangan mong pasanin habang ginagawa mo ang lahat sa paraang walang nakakakita. Ipinapasa mo ang araw mo ng maayos, nagpapakita ka ng maayos, ngunit may lugar sa loob mong halos hindi na humihinga dahil sanay itong laging magbantay, laging mag-adjust, laging magbigay. Hindi mo ito kasalanan, ngunit hindi rin ito ang huling pangalan ng buhay mo. May mas sinaunang dahilan kung bakit ito nanatili at doon tayo dahan-dahang bumababa ngayon. Isipin mo ang isang lumang hardin na may bakod na matagal nang hindi ginalaw. Sa loob nito, may punong minsang itinanim ng maliit pa. Noong una, may liwanag, may hangin, may lupa, may puwang. Pero habang tumatagal, may mga ugat na lumalim sa direksyong hindi na natinag. May mga sanga na umangat pero napasikip. At may mga anino na dumaig sa mga dahon na sana'y laging nakaharap sa araw. Ang puno ay hindi namatay, ngunit may bahagi nitong natutong mabuhay sa pagkurba. Ganyan ang nangyari sa loob mo. May isang bersyon mo na maaga pang natutong yumuko para makaligtas, natutong manahimik para mapanatili ang kapayapaan, natutong maghintay ng pahintulot bago maniwalang may karapatan siyang lumago. Hindi ka ipinanganak na kulang. May panahon lang na ang iyong sarili ay kailangang magiba ng hugis para makatawid sa mga bagay na hindi mo naman ginusto. At dahil doon, ang tinig mo ay hindi lubos na nawala. Natuwa lang itong maging maingat, ang loob mo ay hindi namatay. Nagsanay lang itong magpigil, ang pagnanasa mong umusad ay hindi nawala. Natutunan lang nitong lumakad na parang laging may bantay sa tarangkahan. May mga ugat na iyon ang naging anyo ng iyong katatagan at may mga sugat din iyon ang naging anyo ng iyong disiplina. Nung mga panahong maaga kang tinuruan ng mundo na maging maayos, maging matatag, maging tahimik, may mga bahagi mong itinupi ng paulit-ulit hanggang makalimutan nilang tumindig ng buo. Kaya ngayon, kapag may gumigising sa iyo, hindi ito nakakakilala bilang paglikha. Nakikilala nito ang sarili bilang pagbabalik. Ang puno ay hindi natututong tumubo muli mula sa simula. Naalala lamang nitong muli ang direksyong pinagbuklod dito noong una. May mga tinig na lumaki ka na hindi na lang salita kundi klima. Kapag may hindi umayon, kapaligiran na agad ang umiigting. Kapag may naramdaman kang sobra, tinuruan kang itiklop. Kapag may ipinakitang liwanag ang loob mo, iningatan mo itong huwag mapansin ng iba. Kaya ang naging batas ng buhay mo ay hindi tuwirang pagbabawal, kundi tahimik na pagbawas. Dahan-dahang hinila ang ilang kulay palabas sa iyong paningin. Ngunit ang ilaw na binawasan ay hindi tuluyang namatay. Naghihintay lang ito sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng balat, sa ilalim ng mga ugat, sa ilalim ng katahimikan. At ngayon, sa paraan ng mga palatandaang ito, gumagalaw na ang puno pabalik sa sarili nitong pinagmulan. Kung ang larawan ng punong iyon ay parang tumama sa bahagi mo na matagal nang nakatungo, kung may lugar sa loob mo na nakarinig ng sarili nitong pangalan sa gitna ng mga ugat at anino, i-type mo ang mga salitang I am home sa mga komento. Huwag bilang healing, bilang pagkilala na may bahagi mo nang bumabalik sa lugar na dati nitong kinalimutan. I-type mo yon, saka ka bumalik sa akin. Dahil hindi ito kwento ng pagdagdag pa ng pasanin. Ito ay kwento ng pag-uwi. Hindi mo kailangan pang magpanggap na mas malakas kaysa sa totoo. Hindi mo kailangan pang maging mas malawak kaysa sa iyong kakayahang huminga. Ang hinihingi sa iyo ngayon ay hindi pagsusumikap, kundi pagsang-ayon sa pagbabalik ng nawala sa iyo noon. Hindi mo kailangang likhain ang sarili mong halaga. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang iyong karapatang mapansin. Hindi mo kailangang habulin ang bawat bagay na umiwas. Ang kailangan mo ay tanggapin ang sandaling iyon kung kailan ang puso mo ay tumitigil sa paghabol at nagsisimulang sumangguni sa mas malalim na pagkakilala. May mga bagay na hindi binubuo sa pagpilit, binubuksan
ang mga iyon sa pag-alala. May dalawang simpleng gawi akong ibinibigay sa iyo, hindi bilang utos, kundi bilang mga hawakang maaaring balikan ng iyong loob. Una, bago mo buksan ang araw mo, huminto ka sandali at sabihin ng tahimik, narito ako. Hindi mo kailangang magdagdag ng paliwanag. Ang simpleng pagharap na iyon ay parang pagbabalik ng isang susi sa tamang bulsa. Inaayos nito ang iyong pagtitig bago pa man maubos ng mundo ang iyong atensyon. Ikalawa, sa pagtatapos ng gabi bago ka tuluyang mahiga, tanungin mo ang iyong sarili ng marahan, ano ang hindi ko kailangang buhatin ngayon? Huwag mong habulin ang mahabang sagot. Hayaang lumabas ang isang bagay lamang, isang pangalan, isang usapan, isang inaasahan, isang takot, at ilapag mo yon sa loob ng katahimikan na hindi nang hihiya. Iyan ang pag-aalaga, hindi paghimok, pagtatabi. Kapag natututo kang mag-alaga, sa halip na magmadali, nag-iiba ang tunog ng iyong buhay. Hindi na ito tunog ng pagkakabigo. Nagiging tunog ito ng isang tahanang muling pinapasok ng may-ari. Ang mga sulok ay hindi agad nagliliwanag, ngunit may ilaw ng nakahanda. Ang mesa ay hindi agad nahahanda, ngunit may puwang ng walang takot. Ang katahimikan ay hindi nakaaway, nagiging lugar na muli. At habang inaalagaan mo ang pagbabalik na ito, huwag mong malito ang kapayapaan sa kawalan ng galaw. Minsan, ang pinakamalalim na pagbabago ay hindi maingay. Minsan, ito ay tahimik na pagkapit sa kung ano ang totoo. Minsan ito ay pagtalikod sa luma nang hindi sinusubukang ipagtanggol ang bangkay ng nakaraan. Ang buhay ay hindi ka laging hinihila. Minsan tinatawag ka nitong maglakad ng mas dahan-dahan para marinig mo kung saan ka nito ibinabalik. Kung may pagkakataong may isang mukha ang biglang pumasok sa isip mo habang naririnig mo ito, huwag mo itong ipagwalang bahala. Maaaring iyon ang taong tahimik, pagod at matagal nang hindi nakaririnig ng malinaw na paalala. Maaaring iyon ang taong mabigat ang dala ngunit hindi humihingi ng tulong. Maaring iyon ang taong marunong maging matatag sa harap ng lahat ngunit halos walang natitira kapag mag-isa na. Ang pag-share nito sa kanila ay hindi promosyon, isa itong paghahatid. Kung paano ito dumating sa iyo ng tila takdang oras, ganun din ito maaaring dumating sa kanila. At bago tayo lumampas sa huling pagtatatak, may kailangan ka pang marinig. Ang pagkapansin mo sa mensaheng ito ay hindi aksidente. Ang pagkapit mo rito ay hindi random. Ang mismong paraan ng pagdinig mo ay may kasunduang dahan-dahang nabubuo sa pagitan ng iyong puso at ng katotohanang matagal ka nang hinihintay. Hindi ka inaanyayahan para manalo sa isang paligsahan. Inaanyayahan ka para kilalanin ang sarili mong pagbangon. Kung may bahagi sa iyo na nagsasabing oo habang ang iba ay tahimik pa, kung may bahagi sa iyo na nagiging malinaw habang ang lumang bigat ay unti-unting humihina, itype mo ang mga salitang amen without words sa mga komento. Hindi bilang-bilang, bilang pagsang-ayon, bilang tahimik na pagtanggap na ang narinig mo rito ay tumama sa tamang lugar. At narito ang isa pang bagay na hindi mo kailangang pagtakhan. Kapag naiisip mo kung sino ang dapat makarinig nito, huwag mong pigilan ang imaheng biglang lumitaw. Maaring may isang tao na laging tahimik sa paraang hindi napapansin ng iba. Maaring may isang taong pagod ng magbuhat ngunit patuloy pa ring ngumiti. Maaring may isang taong matagal nang naghihintay ng pahiwatig na hindi siya nakaligtaan ng langit. Ipadala mo ito sa kanila, hindi bilang mungkahi, bilang paghahatid, sa paraan ding ipinadama ito sa iyo ngayong gabi sa takdang oras. Bago ito magsara, sabihin mo sa iyong sarili ang paninindigang ito ng dahan-dahan, ng buong atensyon na para bang ibinababa mo sa lupa ang isang katotohanang matagal mo nang tinatakasan. I am chosen.
Huwag mo itong bilisan. Hayaan mong makapasok ang bawat salita. Hayaan mong marinig ito ng bahagi mo na matagal nang nag-aalinlangan at ng bahagi mo rin na noon pa man ay alam na. Ikaw ay pinagtitibay. Ikaw ay ginagabayan. Ikaw ay ibinabalik sa tamang tinig. Ikaw ay hindi nakaligtaan. Ikaw ay hindi naiwan. Ikaw ay dinadala sa lugar na matagal nang para sa iyo. Sa mismong sandaling ito, sa iba't ibang panig ng mundo, may mga pusong tumatanggap din ng parehong pagkilala. Hindi ka nag-iisa sa pagdinig na ito. Bahagi ka ng isang mas malawak na paggising na hindi kailangang sumigaw para maging totoo. Ito ang mga tahimik na pagdating. Ito ang mga nakatagong pag-uwi. At dahil narito ka, bahagi ka nito. Pinagpala ka, pinatitibay ka, pinapauwi ka. Ikaw ay pinangangalagaan. Ikaw ay pinapasan ng may kahinahunan. Ikaw ay hindi na kailangang magmakaawa sa pagdating ng kapayapaan. Ikaw ay hindi na kailangang kumapit sa kung ano ang matagal nang umaalis. Ikaw ay pinauuwi, hindi binubuo mula sa kawalan. At habang tinatanggap mo ang mga salitang ito, hayaang lumubog ang lahat ng bigat na hindi naman sa iyo mula pa sa simula. Hayaang bumaba ang pagod na naging normal na sa dibdib mo. Hayaang humina ang tinig ng pagdududa na matagal nang nagsasabing kailangan mo munang patunayan ang sarili mo bago ka payagang mapahinga. Hindi ganoon ang simula ng iyong pagbangon. Ang iyong pagbangon ay nagsisimula sa pagtigil mo, sa pakikipagtalo, sa katotohanang matagal ka nang tinatawag sa pag-uwi. May mga sandaling hindi ka makakausad sa pamamagitan ng lakas. Kailangan mong umusad sa pamamagitan ng pagsuko sa mas malalim na pag-alam. Hindi ito mahina. Ito ang tahimik na lakas ng taong tumitigil na sa pakikipaglaban sa pintuang matagal nang nakabukas para sa kanya. Kapag huminto ka sa pagsipa sa saradong takot, maririnig mo ang mahinang tunog ng pag-aninag sa loob ng iyong sariling dibdib. Doon ka hinihintay. Kaya huwag mong pilitin ang sarili mong maging ibang tao ngayong gabi. Huwag mong husgahan ang iyong bilis. Huwag mong itulak ang iyong puso na ngumiti agad para lang mapatunayang kaya mo. Ang ilang pagpapagaling ay dumarating hindi sa pamamagitan ng pagtakbo, kundi sa pamamagitan ng pagharap ng hindi na nagtatago. Kapag tumigil ka sa pagtatago sa sarili mong pagod, nagsisimulang tumingkad ang liwanag na matagal nang naroon ngunit hindi mo mapansin dahil nakayuko ka. Kung narito ka pa ring nakikinig, nangangahulugan yon na may bahagi sa iyo na handa ng magbukas. Hindi mo pa kailangang maunawaan ang lahat. Hindi mo pa kailangang buuin ang buong larawan. Sapat nang maramdaman mo na ang dating nakalilitong gitna ay nagsisimula ng magkaroon ng gilid at ang dating magulong gilid ay nagsisimula ng maging landas. Sa bawat sandaling hindi ka tumatalikod sa katotohanan, may binabasag na lumang pader sa loob mo. At dito mo maririnig ang isang mahalagang bagay. Hindi ka kailanman pinabayaan ng mas mabuti mong bahagi. Maaring natabunan lang ito ng kaba, ng pagod, ng pag-uulit, ng mga lumang takot, at ng mga tinig na paulit-ulit na nagsabi sa iyo na mas ligtas ang maliit kaysa sa ganap. Ngunit ang totoo, hindi ka ginawa para manirahan sa pagkakakulong ng iyong sariling pag-iingat. Ginawa kang may kakayahang umangkin sa liwanag na hindi nakakasira sa iyo. Ginawa kang may puso na kayang magdala ng katotohanan nang hindi nababasag. Sa totoo lang, ang isa sa pinakamalalim na pagbabago ay nagsisimula kapag tinatanggap mo na ang buhay mo ay hindi dapat laging parang pagtatanggol. May panahon para magbantay, oo. May panahon para kumapit, oo. Ngunit may panahon din para mapansin mo na ang katawan mo ay hindi na kailangang laging nasa gilid ng panganib. May panahon para muling turuan ang sarili mong huminga nang hindi hinihintay ang pinakamasamang mangyari. Iyan ang simula ng kapayapaan na hindi kailanman kayang ibigay ng takot.
Kaya ngayon, sa katahimikan na nasa pagitan ng mga salitang ito, makinig ka sa mas banayad na bahagi ng iyong sarili. Siya ang matagal nang nagsasabi na may higit pa sa buhay mo kaysa sa walang katapusang pagkapagod. Siya ang bahagi mong hindi sumuko kahit maraming beses nang sinubukang patahimikin. Siya ang bahaging iyon na hindi sumisigaw, ngunit hindi rin nawawala. Siya ang ugat na nananatiling buhay kahit ang mga dahon ay matagal nang umuugoy sa hangin. At sa kanya ka bumabalik ngayon. Bumalik ka sa pag-asa na hindi mapanlinlang. Bumalik ka sa katotohanang hindi malamig. Bumalik ka sa katahimikang may laman. Bumalik ka sa loob na matagal mong pinagkaitan ng lugar. At habang bumabalik ka, unti-unti mong mapapansin na ang mga bagay na dating kay hirap dalhin ay hindi na kailangang buhatin ng mag-isa. Hindi lahat ng bigat ay dapat sa iyong balikat. Hindi lahat ng tungkulin ay dapat sa iyong puso. May mga bagay na maaari mong ilapag nang hindi nawawala ang iyong dangal. May mga takot na maaari mong bitawan nang hindi nawawala ang iyong pangalan. May mga dating paniniwalang maaari mong iwan nang hindi nawawala ang iyong direksyon. Pinipili mo ngayon ang mas malalim na katapatan. Pinipili mo ngayon ang mas tahimik na lakas. Pinipili mo ngayon ang buhay na hindi na kailangang magkunwari para maging totoo. Kung may parte sa iyo na matagal nang gustong masabihan na hindi ito kahinaan, pakinggan mo ito ng dahan-dahan. Hindi kahinaan ang mapagod sa paulit-ulit na pagdadala. Hindi kahinaan ang maramdaman ang bigat ng mga lumang siklo. Hindi kahinaan ang matahimik na lumuha kapag may katotohanang sa wakas ay dumapo sa iyo. Ang kahinaan ay ang paniniwalang hindi ka karapat-dapat sa anumang bagay na hindi mo ipinaglaban ng pagod na pagod ka na. Ngunit ngayon may ibang paraan. May paraan ng pagtanggap, may paraan ng pag-ayon, may paraan ng pagbubukas, at sa pagbubukas na iyon, unti-unti mong makikita na ang mga pirasong tila magkakalayo ay hindi pala naghiwa-hiwalay. Natutunan lang nilang maghintay sa tamang ayos. Ang mga taong dumaan, ang mga salitang binitiwan, ang mga gabing mahaba, ang mga biglang katahimikan, ang mga hindi natapos na usapan. Lahat ng iyon ay bahagi ng paghubog sa iyo sa puntong ito ng iyong buhay kung saan hindi ka na basta-basta tinatakot ng lumang anino. Nakikita mo na ito bilang anino na lamang. At kapag nakita mo na ang anino bilang anino, nagsisimula ng lumiit ang kapangyarihan nito. Hindi ka na kailangang umikot sa dating bilog. Hindi ka na kailangang manahimik sa maling lugar. Hindi ka na kailangang ipagpalit ang iyong kapayapaan para lang mapanatili ang dating anyo ng mga bagay. Sa halip, pinahihintulutan mo ang sarili mong maging maluwag sa paraang hindi ka nasisira. Pinahihintulutan mo ang sarili mong umasa nang hindi nahihiya. Pinahihintulutan mo ang sarili mong tanggapin na ang ilang himala ay dumarating bilang katahimikan muna, bilang pakiramdam muna, bilang panatag na hindi pa kayang ipaliwanag ng isip. At kung sakaling may bahagi sa iyo ang manginig pa rin, huwag mong itaboy. Ang panginginig ay minsan tanda ng pagbukas, hindi ng pagbagsak. Ang puso na matagal na nakasara ay hindi agad marunong magtiwala sa liwanag. Ngunit kapag nakakita ito ng hindi nagsisinungaling na liwanag, nagsisimula itong lumapit. At sa paglapit na iyon, naroon na ang pagbabago na hindi mo kailangang pilitin. Nandyan na ito, humihinga na ito kasama mo. Kaya magpahinga ka sa katotohanang hindi ka nalalayo sa iyong sariling kapalaran. Hindi mo ito kailangang habulin ng may takot. Hindi mo ito kailangang agawin mula sa mundo. Ang inihanda para sa iyo ay hindi mawawala dahil lamang naging mabagal ka. Ang para sa iyo ay may sariling paraan ng pagdating at habang mas nagiging tapat ka sa sarili mong panloob na tinig, mas malinaw mong mararamdaman ang paglapit nito. At ngayon, sa pinakatahimik na bahagi ng gabing ito,
Hayaang lumitaw ang isang simpleng katotohanan na hindi na kailangang patunayan. Ang buhay mo ay hindi nakasara. Ang puso mo ay hindi huli. Ang landas mo ay hindi nawala. May mga bagay lang na kailangang bumagal para matutuhan mong hindi lahat ng pagdating ay maingay. May mga pagdating na parang liwanag sa gilid ng bintana, dahan-dahang pumapasok hanggang ang buong silid ay nakikilala muli ang sarili nitong anyo. Kaya tanggapin mo ito. Tanggapin mo ang katahimikan. Tanggapin mo ang pag-urong ng lumang bigat. Tanggapin mo ang pagputol ng mga tanikala na matagal mo nang hindi alam na nakapalibot pala sa iyo. At habang tinatanggap mo iyan, may isa pang katotohanan kang maririnig sa loob mo. Ikaw ay hindi pinapahiya sa iyong paggising. Ikaw ay ginagalang. Ikaw ay ipinapasa sa mas malawak na silid ng iyong sariling buhay. Ikaw ay binubuksan sa mas malinis na hangin. Manatili kang maamo sa sarili mo. Manatili kang tapat sa nararamdaman mo. Manatili kang bukas sa pagbabalik na ito. At kung ang puso mo ay kumikilala sa huling bahaging ito, hayaan mong ito ang maging tahimik mong pasya. Ikaw ay pupunta kung saan ka mas buo. Hindi dahil bigla kang naging ibang tao, kundi dahil natigil ka na sa pakikipagkunwaring kailangan mong mabuhay sa luma mong kulungan. Ang susunod na yugto mo ay hindi sisigaw. Ngunit tatayo ito, hindi ito maghahabol. Ngunit tatanggapin ka nito, hindi ito mang-aapura. Ngunit hindi ka rin ito iiwan sa dating pwesto. Ikaw ay pinili upang gumising. Ikaw ay pinili upang huminto sa pagbubuhat ng hindi mo na dapat pasan. Ikaw ay pinili upang marinig ang katotohanang matagal nang kumakaway sa iyo. Ikaw ay pinili upang bumalik sa gitna ng sarili mong buhay. At sa pagbabalik na ito, may kapayapaang mas malalim kaysa sa iyong pag-unawa. May landas na mas malinaw kaysa sa iyong takot. May pintuang matagal nang naghihintay na buksan mo. May pangalan kang hindi kayang burahin ng pagod. May liwanag kang hindi kayang takpan ng anino. Huminga ka ng malalim at tanggapin mo ang huling paglalagom na ito bilang isang basbas sa iyong dibdib, sa iyong isip, sa iyong mga kamay, sa iyong dinadalang gabi. Ikaw ay ligtas na ginagabayan. Ikaw ay malumanay na itinutuwid. Ikaw ay tahimik na ibinabalik. Ikaw ay pinahihintulutang magbago nang hindi nananakot sa sarili mo. Ikaw ay pinahihintulutang gumaling ng hindi naniningil ang mundo. Ikaw ay pinahihintulutang marating ang para sa iyo. At sa sandaling ito kung saan ang marami ay tahimik din na tumatanggap sa iba't ibang panig ng mundo, ikaw ay hindi nag-iisa sa pagkarinig na ito. May iba pang mga puso na sabay mong hinihingahan ng parehong katotohanan. May iba pang mga kaluluwa na sabay mong inaabot ng parehong liwanag. At sa hiwaga ng tahimik na pagkakatugma, ang lahat ng ito ay magkakasamang bumubuo ng isang paglalakbay na hindi kailangang ipagsigawan para maging totoo. Pinagpala ka, pinanatag ka, pinauuwi ka, ito ay natatakan. Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento.